Kumusta po kayong lahat? Ako po si Jose Mercado at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang, ang lihim na sangkap na ginagawang 20 kali mas malakas ang black beans para sa iyong bato. Alam mo ba? Habang tumatanda ang isang tao, ang unang humihina ay hindi ang balat, hindi ang memorya, kundi ang bato. Maraming tao ang nag-iisip na ang madalas na pananakit ng likod at bahagyang mas madalas na paghihi sa gabi ay normal lang, ngunit sa katunayan, tahimik na humihingi ng tulong ang katawan. Ang mas nakakatakot pa, ipinapakita ng mga pag-aral na higit sa kalahati ng mga taong may edad 65 pataas ay tahimik na humihina ang function ng bato nang hindi nila nalalaman. Nararamdaman mo ba ito? Kapag naglalakad ng ilang hakbang, ay hinihingal ka na, hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Pagkagising sa umaga ay walang lakas ang buong katawan, at nakakaramdam pa ng pananakit ng likod at tuhod. Maraming matatanda ang nag-isip na ito ay normal na bahagi ng pagtanda, ngunit sa katunayan, lahat ng ito ay konektado sa bato. Ang hindi magandang bato ay hindi lang nagiging sanhi ng pagina ng espiritu, pagbaba ng memorya, panlalaming ng kamay at paa, kundi nagpapataas din ng blood pressure, hindi matatag na blood sugar, at nagpapabilis pang pagtanda. Ang sikretong formula na ito ay tutulong sa iyo na malutas ang mga problemang ito. Sa simula, ang formula ay ipinapasa lamang sa mga nayon na may mahabang buhay, ngunit pagkatapos ay inilabas sa publiko nga eksperto sa nutritional medicine na ikinagulat ng buong medical community. Maraming matatanda na mismo ang sumubok nito ang nagsasabing, wala pang 3 linggo, mas maganda na ang pakiramdam nila sa umaga. Wala nang pananakit ng likod, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at bumuti pa ang kalidad ng kanilang pagtulog. Ano ba talaga ang pagkain na ito na kayang gawing maksimum ang kakayahan ng black beans na magpalakas ng bato? Sa video na ito, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mahalagang kombinasyon na makakapagdoble nga kakayahan ng black beans na magpalakas ng bato, at ituturo ko rin sa lahat kung paano ito lutuin ng simple sa bahay, kahit ang mga matatanda na walang ngipin ay madaling makakain. Bago panoorin ang video, nais kong tanungin ang lahat, kumakain ka ba ng black beans? Kung ay comment ang 1, kung hindi, ay comment ang 2. Huwag kalimutang i-like, ay save ang video na ito at ay share sa mga kaibigan na pinapahalagahan mo, marahil ang isang maliit na aksyon mo ay makakatulong sa maraming matatanda na humihinging tulong ang bato. Bago simulan ang nilalaman ngayon, pag-usapan natin ang 5 kahangahangang benepisyong black beans. Ang maliliit na black beans na tila hindi gaanong mahalaga ay sa katunayan ay itim na ginto sa mundo ng nutrisyon. Isa, nagpapalakas ng bato, nagpapatibay ng buto at kalamnan. Mayaman ito sa mataas na kalidad na plant protein, iron, zinc, magnesium at iba pang trace elements na makakatulong sa pag-ayos ng kidney cells, pagpapatibay ng balakang at binti. Maraming matatanda pagkatapos kumain ng black beans ay nakakaramdam ng lakas sa paglalakad, nabawasan ang pananakit ng likod at tuhod. Ito ang dahilan. 2. Nagpapalusok ng dugo, nagpapakintap ng buhok, nagpapabuti ng kulay ng balat. Ang nilalaman ng anthocyanin sa black beans ay napakataas. Ang antioxidant capability nito ay 4 na beses ng blueberries. Makakatulong ito sa pag-alis ng free radicals sa katawan, nagpapabagal sa pagtanda ng cells, lalo na may malaking epekto sa buhok at balat. Sabi nga matatanda madalas kumain ng black beans, hindi magiging ubanin ang buhok. Kinumpirma rin ng modernong pananaliksik na ang iron at protein sa black beans ay makakapag-promote ng blood circulation sa anit, na makakatulong sa pagpigil ng pagkalagas ng buhok at magang pag-uban. 3. Regulating blood sugar, nagpoprotekta sa puso. Ang black beans ay naglalaman din ng soy isoflavones at soluble fiber na makakatulong sa pagpapatatag ng blood sugar, pagbaba ng kolesterol at pagpigil ng atherosclerosis. Para sa mga nasa edad at matatanda, ito ay isang natural at ligtas na beans na nagpoprotekta sa puso. 4. Nagpapabuti ng bituka, nagpopromote ng metabolismo. Ang black beans ay mayaman sa fiber at oligosaccharides na makakatulong sa peristalsis ng bituka, nagpopromote ng pagdumi, na makakatulong sa pag-alis ng toksin sa katawan.
Maraming matatanda pagkatapos kumain ng ilang panahon ay hindi lang regular ang pagdumi kundi nagiging pinkish din ang kanilang kutis. 5. Nagpapalakas ng enerhiya, lumalaban sa pagkapagod, nagpapalakas ng immune system. Ang vitamin A, folic acid at amino acid sa black beans ay makakapagpalakas ng energy metabolism na makakatulong sa katawan na maging mas masigla at mas mahusay na lumaban sa pagkapagod. Natuklasan din ng pananaliksik ng Japan na ang polyphenols sa black beans ay makakatulong sa pagpapatatak ng emosyon, pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog, lalo na kapakipakinabang para sa mga matatanda na madalas mag-alala at hirap matulog. Kaya, ang black beans ay hindi lang nagpapalakas ang bato, kundi halos isang natural na nutritional shield na kayang alagaan ang buong katawan. Susunod, sasabihin ko sa iyo, kung ang black beans ay isasama sa isang espesyal na pagkain, ang epekto nito sa pagpapalakas ng bato ay dodoblehin ng 20 beses. Kahit ang mga doktor ay mamamangha. Ngayon, ibabahagi namin ang 5 gintong kombinasyon na makakapagbigay ng kahangahangang epekto sa pagpapalakas ng batuan black beans. Maraming tao ang hindi pa nakarinig na mapamamaraang ito, ngunit ito ay pinasasalupnan maraming taon sa mga komunidad na may mahabang buhay sa Japan, Korea, at maging sa Europe at Amerika. Lalo na, ang huling paraan ay ang pinakapaboritong paraan ng pagkain ng mamatatanda sa Europe at Amerika, pinupuri pa ng mga nutritionists. Ngayon, pag-usapan natin ang unang paraan, i.e. black beans na may black sesame seeds, dalawang itim na pampakinis ng bato, pampatibay ng buto at pampalabas ng buhok. Sa lahat ng pagkain na nagpapalakas ng bato, ang black beans na may black sesame seeds ay masasabing isang klasikong karunungan na ipinasa ng ating maninuno. Sinasabi ngang Chinese medicine na ang kidney ay bumabangon sa buhok, ibig sabihin, kung sapat ang kidney, magiging itim at makintap ang buhok at maganda ang kutis. Ang dalawang itim na pagkain na ito, ang isa ay nagpapalakas ng bato, ang isa ay nagpapalusok ng dugo. Kapag pinagsama ay dumodoble ang epekto, tinatawag itong itim na gintong sabaw. Ang paggawa ay napakasimple. Maghanda ng kalahating tasang black beans, 2 kutsara ng black sesame seeds, at counting rock sugar. Optional. Una, hugasan ng maigi ang black beans. Pagkatapos ay i-roast sa mahinang apoy sa kawali hanggang sa bahagyang bumuka ang balat at bumango. Nakakatulong ito upang mawala ang amoy ng beans at mas madaling matunaw. Susunod, magdagdag ng 1,000 ml tubig at pakuluan sa mahinang apoy ng humigit kumulang 40 minuto. Sa huli, idagdag ang inihaw na black sesame powder at pakuluan ng 5 minuto pa. Ang pag-inom ng isang mainit na mangkok tuwing umaga o hapon ay ang pinakamahusay. Kahangahangang mga benepisyo, ang black beans ay nagpapalakas ng bato, nagpapalusok ng dugo at nagpapabasa ng bituka. Ang black sesame seeds ay mayaman sa vitamin E at linoleic acid na makakapagpalakas ng yin at atay, nagpapabasa ng bituka at nagpapadumi. Ang dalawang ito ay pinagsama, parang nilagyan ng double engine ang bato, hindi lang nagpapalakas ng function ng bato, kundi nagpapabuti din ng mga problema tulad ng pananakit ng likod, pagkalagas ng buhok, tinnitus at dry skin. Maraming matatanda pagkatapos ng 2 linggo ngang paggamit ay nakaramdam ng malaking pagbuti sa kanilang pisikal na lakas. Nabawasan ang paghihi sa gabi. Mayroon bang siyentipikong batayan? Siyempre mayroon. Ayon sa pananaliksik ng University of Tokyo, Japan, kapag ang black beans at black sesame seeds ay sabay na na-absorb, makakapagpatas ito ng antioxidant enzyme activity na sud sa katawan ng 1.8 beses. Nangangahulugan ito na mas malakas ang kakayahan ng katawan na mag-recover at bumabagal ang pagtanda ng kidney cells. Kinumpirma rin ng isang clinical trial ng Yonsei University, Korea na ang mga kalahok sa pagsubok na gumamit ng black beans at black sesame seeds ng 8 makakasunod na linggo, ang average kidney function index ay tumaas ng 12% at ang blood pressure at blood sugar ay kapansin-pansing bumuti. Ang black beans ang responsable sa pagdaragdag. Ang black sesame seeds ang responsable sa pagpapabasa. Ang dalawang ito ay nagtutulungan, nagdaragdag at nagpapabasa,
Tulad ng pagayos ng isang lumang bahay, unang itatayo ang istruktura bago pinturahan, inaalagaan ang loob at labas. Ang bahay ay natural na matibay at hindi tumutulo. Ngunit kailangan ding tandaan, bagamat maganda ang black beans, ang mataong may mahinang tiyan o madaling kabagin ay dapat i-roast o lutuin ng maigi ang black beans. Bago kainin, huwag kainin ng hilaw. Ang black sesame seeds ay hindi rin dapat kainin ng sobra sa isang pagkakataon. Humigit kumulang 1 hanggang 2 kutsara sa isang araw ay sapat na. Kung hindi, ay madali itong maging sanhing pagtaas na init sa katawan o pagtatay. Bukod pa rito, ang mga pasyenteng may diabetes ay hindi dapat magdagdag rock sugar. Maaring magdagdag kaunting goji berries bilang kapalit. Maraming matatanda ang nagbahagi. Umiinom sila ang 1 mangkok ng black bean at black sesame soup tuwing umaga. Pagkatapos ng 3 linggo ay masarap na ang tulog, mas maliwanag ang balat, at mas pinkish pa ang kutis sa umaga. Nagbiro pa ang iba, dati parang lowbat ang cellphone, ngayon full bat na ulit. Ito ang unang paraan upang dodoblehin ang epekto ng black beans sa pagpapalakas ng bato. Ang ikalawang kombinasyon na susunod ay magiging mas espesyal. Mas simple, lahat sa bahay ay mayroon, kailangan lang baguhin ang paraan ng pagkain, at maring maging napakalakas ng bato na maging ang doktor ay mamamangha. Gusto mong malaman kung ano ito? Huwag umalis, sasabihin ko sa iyo kaagad. Black beans na mayub, natural na pampa, recover energy bato na kombinasyon, nagpapalakas energy bato at nagpapatibay energy pali. Ang ikalawang kombinasyon na nais kong pag-usapan ay isang pagkain na mayroon sa maraming pamilya, ngunit hindi kailanman naisip na kainin kasama ngang black beans. Ito ay ube. Ang black beans na may ube ay tinatawag ng mga nutritionists na natural na pamparecover ng bato na kombinasyon. Huwag maliitin ang dalawang ito, ang isa ay nagpapalakas ng bato, ang isa ay nagpapatibay ng pali. Ang pagkain ng sabay ay parang nagayos ng pader at nagtatayo ng pundasyon. Ang kidney ay napupuno ng matatag at mas malalim. Sinasabing Chinese medicine na ang pali ang ugat ng huling langit, ang bato ang ugat ng unang langit. Kung maganda ang pali, makakaroon ng ki at dugo. Kung maganda ang bato, makakaroon ng jing, essence. Ang dalawang ito ay nagpupunan sa isa't isa, tulad ng pagtutulungan ng mag-asawa, matatag ang pamilya, at sapat ang ki. Ang black beans ay pangunahing pampuno, ang ube ay pangunahing pampalusok. Ang pagkain ng sabay, mas malakas ang epekto ng maraming beses kaysa sa pagkain lang ng black beans. Ang paggawa ay napakasimple. Maghanda ng kalahating tasa ng black beans, 200 gram ube, 3 gram red dates. Hugasan ng maigi ang black beans at ibabad sa malamig na tubig ng 2 oras. Pagkatapos ay ilagay sa kaldero, magdagdag umigit kumulang 1,200 ml ng tubig, pakuluan muna ng 40 minuto. Susunod, idagdag ang hiwa-hiwang ube at red dates, pakuluan sa mahinang apoy 20 minuto pa hanggang sa lumambot ang ube. Ang nilagang sabaw ay may bahagyang matamis na lasa, malambot sa lalamunan, hindi nakakasawa. Maraming matatanda ang nagsasabing mas masarap ito kaysa sa soy milk. Angkop na gamitin bilang almusal o hapunan. Ang epekto ng kombinasyong ito ay hindi talaga exaggerated. Ang black beans ay makakapagpalakas ng bato at esensya, nagpapalakas ng metabolismo. Ang ube ay makakapagpatibay ng paliatian, nagpapatatag ng bato at nagpapalakas ng chi. Ang dalawang ito ay pinagsama, parang double insurance para sa bato, na tumutulong sa kidney na mag-recover, na nagbibigay ng sigla sa katawan. Maraming matatanda ang madalas na nakakaramdam ng pananakit ng likod at tuhod, madaling mapagod, sa katunayan ay dahil sa hindi sapat na kidney at kakulangan ng ki at dugo. Kapag sapat ang kidney, makikita mo na pagising sa umaga ay malinaw ang isip, hindi madaling mapagod sa araw, at mas madaling makatulog sa gabi. Kailangan tandaan ang ilang maliliit na detalye kapag kumakain. Una, ang ube ay dapat lutuin ng maigi. Ang pagkain ng hilaw ay madaling maging sanhi ng iritasyon sa lalamunan. Pangalawa, ang black beans ay dapat lutuin ng maigi.
Kung hindi, ay kakabagin. Pangatlo, ang mga pasyenteng may diabetes o sakit sa bato ay dapat kumonsulta sa doktor upang ayusin ang damingang kinakain. Kung nais na palakasin ang epekto, maring magdagdag kaunting goji berries o red dates upang mapabuti ang lasa, mas magiging maayos ang ki at dugo. Maraming matatanda sa mga nayon na may mahabang buhay sa Japan ang umiinom nito sa almusal araw-araw. Sinasabi nila na ito ang umagang sabaw ngang bato. Ang pag-inom ngang isang mangkok araw-araw ay mas epektibo pa kaysa sa pag-inom ngang pampalakas. Mayroong 70 taong gulang na nakakapagbisikleta payat ng bundok. Salamat sa ugaling ito. Sun, black beans, goji berries, at walnuts. Ang triple combination na formula sa pagpapalakas ng bato. Ang ikatlong kombinasyon ay mas epektibo. Hindi dalawa kundi tatlo, black beans, goji berries, at walnuts. Ang triple combination na formula sa pagpapalakas ng bato. Ang kombinasyong ito ay tinatawag ng mga herbalista ng Chinese medicine na tatlong kayamanan ng pagbabagong buhay para sa kidney ki. Hindi lang nagpapalakas ng bato, nagpapalusog ng dugo, nagpapalakas ng utak kundi nagpapuno rin ng sigla sa buong katawan, walang pananakit ng likod, walang pagod sa tuhod. Madalas sabihin ng matatanda, hindi maaring mawala sa mga lalaki ang walnuts, hindi maaring mawala sa mga babae ang goji berries, kasama ng black beans. Ang harinang pampalakas ng bato, ang tatlong ito ay pinagsama, ay parang isang super team ng mga inhinyero na nagayos ng bato, hindi lang nagayos at nagtatapal kundi pinapatibay din ang pundasyon. Ang paggawa ay hindi naman talaga mahirap. Maghandang kalahating tasang black beans, isang dakot ng maliliit na goji berries, 3 piraso ng walnuts, humigit kumulang isang maliit na tasa. Una, hugasan ng maigi ang black beans, ay roast ng bahagya hanggang sa bahagyang bumango. Pagkatapos, magdagdag ng 1000 ml ng tubig, pakuluan sa mahinang apoy ng 40 minuto. Susunod, idagdag ang walnuts at pakuluan ng 15 minuto pa. Sa huli, bago patayin ang apoy, idagdag ang goji berries, pakuluan ng 5 minuto pa. Ang nilagang sabaw ay may malalim na amoy, malambot ang lasa, kapag ininom ay may lasa ng mani at bahagyang matamis. Inumin kapag gutom sa umaga o gamitin bilang snack sa hapon. Tungkol sa mga benepisyo, ang tatlong sangkap ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang black beans ang pangunahing sangkap, responsible sa pagpapalakas ng bato, pagpapatibay ng buto at kalamnan. Ang walnuts ay mayaman sa omega-3 fatty acids at vitamin E, na makakapagpuno ng semen, nagpapatibay ng utak at nervous system. Ang goji berries ay gaganap bilang pandagdag, makakapagpalusog ng atay at nagpapalinaw ng mata, nagpapalusog ng dugo at nagpapakalma ng espiritu. Ang tatlong ito ay pinagsama, mas komprehensibo ang epekto kaysa sa pagkain lang ng black beans, katumbas ng pagayos ng bato, atay at utak ng sabay-sabay. Mula sa ugat ay binabalik ang orihinal na enerhiyang isang tao. Siyempre, mayroon ding ilang puntos na dapat tandaan kapag kumakain. Una, ang walnuts ay masustansya ngunit mayaman sa langis, kaya huwag kumain ng higit sa 3 piraso sa isang araw upang maiwasan ang sobrang pag-absorb ng taba. Pangalawa, huwag pakuluan ang goji berries ng masyadong matagal, masisira ang nga bitamina. Ang pagdaragdag nito pagkatapos patayin ang apoy ay ang pinakamahusay. Pangatlo, ang black beans ay dapat lutuin ng maigi, kung hindi ay kakabagin. Ang mga kaibigan na may hindi magandang tiyan ay maaring ibabat muna. Ang kombinasyong ito ay napakapopular din sa Europe at Amerika, lalo na sa mga health community sa Germany at Canada. Maraming matatandang retirado ang uminom ng black bean, walnut, goji berry milk sa almusal araw-araw, nang walang idinagdag na asukal. Direktang ginagamit ang soy milk maker upang gumawa ng mainit na inumin. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng ganito sa loob ng isang buwan, ang average kidney function index ay tumaas ng 14%, at maging ang kalidad ng pagtulog at memorya ay kapansin-pansing bumuti. Maraming tao ang nagsasabi na ang pagkain ng tatlong ito ng sabay ay parang nagpapabata sa katawan.
Isang 75 taong gulang na lolo ang nagsabing dati ay umihi siya ng 3 beses sa gabi, pagkatapos uminom ng sabaw na ito ng 1 linggo ay naging 1 na lang at sa araw ay hindi na siya hinihingal sa paglalakad. Tumatawa siyang nagsabi, dati ay parang lumang cellphone na malapit ng maubusan ng baterya, ngayon ay full signal na ulit. I see. Nilagang black beans na may pork ribs, isang ulam na nagpapalakas ang bato, nagpapalakas ang ki at nagpapalusong dugo, nagpapabasa ang tuyong katawan at nagbibigay sigla. Pangapat, nais kong ipakilala ang isang pamilyar, masarap at pampalakas ng bato, pampatibay ng katawan at nagpapatibay ng buto na ulam na pinupuri ng lahat, nilagang black beans na may pork ribs. Ang ulam na ito ay hindi lang may malakas na epekto sa pagpapalakas ng bato kundi nagpapalakas din ng ki, nagpapalusok ng dugo, nagpapabasa ng tuyong katawan at nagbibigay sigla. Maging ang mga matatanda sa mga nayon na may mahabang buhay sa Japan ay gustong-gusto ang ulam na ito, huwag isipin na ito ay ordinaryong nilagang ribs lang. Kapag ang black beans ay isinama sa pork bones, dodoblehin ang nutritional value. Maging ang mga doktor ay nagsasabing mas epektibo ang ulam na ito kaysa sa mga pampalakas na gamot. Ang paggawa ay napakasimple at madaling makita ang mga sangkap. Maghandang kalahating tasang black beans, 500 gram baby back ribs, 3 hiwang luya, 1 dakot ng maliliit na goji berries, 1 kutsarang rice wine, 3 red dates. Ibabad ang black beans sa malinis na tubig ng 3 oras upang lumambot at madaling matunaw kapag niluto. Blanch ang pork ribs sa kumukulong tubig upang maalis ang dugo at bula, pagkatapos ay hanguin at ilagay sa kaldero. Idagdag ang ibinabat na black beans, luya, red dates, maglagay ngang humigit kumulang 1,200 ml ngang malinis na tubig. Pakuluan sa malakas na apoy, pagkatapos ay ilipat sa mahinang apoy at pakuluan ng humigit kumulang 1 oras at kalahati. Sa huli, idagdag ang goji berries at rice wine. Pakuluan ng 10 minuto pa. Ang buong kaldero ng sabaw ay may madilim na kulay, mabango, pag-inom ng 1 lago, ay mararamdaman ang malalim na pinagsamang amoy ng black beans at buto, mainit na kumalat sa buong katawan. Ang espesyalidad NG ulam na ito ay nasa double nutritional effect. Ang black beans ay nagbibigay ng plant protein at anthocyanins na makakapagayos ng kidney cells, anti-inflammatory. Ang pork ribs ay mayaman sa collagen at animal amino acids na makakapagpalusog ng dugo at ki, nagpapabasa ng buto at kalamnan. Ang dalawang ito ay pinagsama, parang inaayos ang bato at pinapalakas ang buto ng sabay-sabay na nagpapatibay sa pundasyon ng buong katawan. Para sa mga matatanda, ito ay hindi lang masarap na pagkain kundi isang pangmatagalang paraan ng pagpapalusok. Ayon sa eksperimento ni Korea Food Science Institute, ang mataong madalas gumagamit ng black beans na may mga pagkaing mayaman sa protina, tulad ng pork bones o manok, ang antioxidant enzyme activity sa bato ay tumaas ng 25% at ang urea concentration sa dugo ay bumaba ng malaki na nagpapakita na nabawasan ang pasanin sa bato. Pinapatunayan nito na ang black beans ay hindi lang nagpapalakas ng bato kundi isa ring natural na pagkain na nakatulong na mabawasan ang presyon sa bato. Ang collagen at calcium sa pork ribs ay nakakatulong din sa pag-ayos ng glomerular tissue, nagpapanatiling electrolyte balance, na tumutulong sa bato na gumana ng mas maayos. Mula sa pananaw ng buhay, ang nilagang pork ribs na may black beans na ito ay parang regular na pampalusog na pagkain para sa bato. Ang black beans ang pangunahing sangkap, nagbibigay ng enerhiya. Ang pork ribs ang pangunahing bahagi, nagpapalakas ng buto at kalamnan. Ang goji berries at red dates ay parang dessert, nakakatulong sa maayos na daloy ki at dugo. Hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato. Sa pangkalahatan, ang ulam na ito ay masustansya at hindi mataba. Kahit ang mga matatanda na may mahinang ngipin ay madaling makakain. Maraming tao pagkatapos kumain ay nagsasabing nakarecover na ang kanilang buong katawan, hindi na inaantok sa hapon. Isang 78 taong gulang na lola ang nagbahagi. Noong bata pa siya ay malakas siya, ngunit nitong manakaraang taon ay ilang hakbang lang ay sumasakit na ang likod at hirap makatulog sa gabi. Pagkatapos ay 2 beses sa isang linggo siyang nilutuan ng kanyang manugang ng nilagang pork ribs na may black beans.
Patuloy siyang kumain ng 3 linggo at nawala ang pananakit ng likod, nabawasan ang paghihi sa gabi, at maging ang balat ay naging pinkish at makintab. Tumawa siya at nagsabi, "Dati akala ko ubos na ang langis ko, ngayon ay nakakapunta na ulit ako sa palengke." Gayunpaman, mayroon ding ilang maliit na paalala ang ulam na ito. Ang black beans ay dapat ibabat ng maigi bago lutuin, kung hindi ay madaling kabagin. Ang ribs ay dapat blanch upang malis ang amoy. Ang mga pasyenteng may high blood pressure o sakit sa bato ay dapat bawasan ang dami ng asin at alak. Kung nais ng mas light na lasa, maaaring gamitin ang rice cooker o pressure cooker para sa pagluluto. Mas magiging malasa ngunit mas kaunti ang taba. Ang nilagang pork ribs na may black beans na ito ay hindi lang masustansya kundi nagpaparamdam din ng kaligayahan sa pag-aalaga. Bawat piraso ay may neat na lakas na tumutulong sa katawan na mag-recover na sigla mula sa loob palabas. Hindi nakakapagtaka na maraming matatanda ang nagsasabi, ang ulam na ito ay hindi pagkain ng karne, kundi pagkain ng aking espiritu. 5. Black Bean Oat Power Bowl, ang paboritong pampalakas ng bato na pagkain sa Europe at Amerika. Ang huling paraan ng pagkain ng black beans na ito ay masasabing popular sa mundo ng kalusugan sa Europe at Amerika. Maging ang mga Hollywood stars at matatandang retirado ay kumakain din. Ito ay ang Black Bean Power Bowl. Huwag maliitin ang mangkokng pagkain na ito. Mukha itong salat ngunit ito ang pinakapaboritong pang-araw-araw na pagkain ng mga matatanda sa Europe at Amerika para sa pagpapalakas ng bato. Maging ang ulat ng American Dietetic Association ay nagpapakita na ang mga taong madalas gumagamit ng black beans na may whole grains ay may 28% na mas mataas na function ng bato at retention rate ng kalamnan kaysa sa ordinaryong tao. Ito ay hindi advertising, kundi resulta ng isang malaking aktual na survey. Sa Europe at Amerika, lalo na sa Northern Europe at California, USA, maraming matatanda ang hindi kumakain ng lugaw, hindi kumakain ng tinapay sa umaga, kundi kumakain ng isang black bean oat power bowl upang simulan ang isang bagong araw. Ang paggawa ay napakasimple. Ilagay ang lutong black beans sa isang mangkok, magdagdag ng kaunting lutong oats, kalahating abukado, pagkatapos ay isaboy ang nilasok na flax seeds o walnuts, sa huli ay lagyan ng kaunting extra virgin olive oil. Mukha itong kumakain ng salad, ngunit sa katunayan ay kahanga-hanga ang nutritional density. Ang black beans ay naglalaman ng maraming plant protein at anthocyanins na makakatulong sa pagayos ng bato at antioxidant. Ang beta-glucan sa oats ay makakapagpatatak ng blood sugar, nagpapababa ng pasanin sa bato. Ang avocado at olive oil ay nagbibigay ng magandang taba na tumutulong sa katawan na mabawasan ang chronic inflammation. Isang 72 taong gulang na retiradong guro sa Texas, USA ang nagbahagi, dati dahil sa paginang function nga, bato ay wala siyang sigla buong araw, pinayuhan siyang doktor na kumain kaunting red meat. Kumain ng mas maraming plant protein. Sinunod niya ang payo ng nutritionist, kumain ng black bean power bowl na ito sa almusal araw-araw. Pagkatapos ng 3 buwan, bumaba ang kanyang timbang, naging matatag ang blood pressure, at mas maliwanag ang kutis. Tumawa siya at nagsabi, "Dati akala ko walang lasa ang healthy food. Ngayon ang black beans na ang pagkain na inaabangan ko araw-araw." Ayon sa isang ulat ng pananaliksik ng Harvard School of Public Health, ang mataong kumakain ng black beans at oats ngan 3 beses o higit pa sa isang linggo ay may mas magandang kalusugan ng bato, elasticity ng blood vessels at maintenance ng kalamnan kaysa sa mga taong makapareho ang edad na hindi kumakain. Maraming nursing homes sa Europe at Amerika ang naglagay pa ang ulam na ito sa kanilang standard longevity menu. Dahil hindi lang ito nagpapalakas ang bato kundi nakakatulong din sa katawan na manatili sa isang low inflammation state sa loob ng mahabang panahon, nakapakipakinabang sa pag-iwas sa chronic kidney disease, diabetes, at maging sa osteoarthritis. Ang mahalaga, ang paggawa nito ay talagang hindi kapanipaniwalang simple. Kung may natirang gulay sa refrigerator, maaring idagdag, tulad ng cherry tomatoes, cucumber, mais, spinach, lahat ay maaring ihalo. Ang black bean sa ulam na ito ay hindi na lang pandagdag kundi isa sa mga pangunahing sangkap. Ang lambot at malalim na lasa ng beans,
pinaksama sa sariwang gulay at bahagyang tamis ng oats, malinis sa lalamunan ngunit nakakabusog. Para sa ating mga Asyano, ang ulam na ito ay tila western, ngunit sa katunayan ang konsepto ay very Chinese medicine. Ang itim ay pumapasok sa bato, ang black beans ay nagpapalakas ng kidney. Binago lang ng mataga Europe at Amerika ang paraan ng pagkain. Kung nais mong kontrolin ang blood sugar, palusugin ang kidney, panatilihin ang pisikal na lakas, o gawing mas masustansya ang iyong pang-araw-araw na almusal. Ang black bean powerball na ito ay ang perpektong pagpipilian. Sa susunod na umaga, subukan ang popular na longevity meal na ito sa Europe at Amerika upang mapuno ang iyong kidney at magsimulang ng isang bagong araw na may malinaw na isip. Bagamat maganda ang black beans, upang maging epektibo talaga, ang pagpili at pag-imbak ay susi. Maraming tao ang bumibili ng black beans at iniwan ng matagal kaya nagiging mamasa-masa, nasisira, nawawala ang lahat ng nutrisyon at iniisip na hindi ito na-absorb ng kanilang katawan. Sa katunayan, ang problema ay nasa pag-iimbak. Kapag pumipili ng black beans, ang unang hakbang ay tingnan ang hitsura, amuyin ang lasa. Ang magandang black beans ay bilog, makintab ang balat, walang lamat o amag. Kung pagkabukas pa lang ay may amoy amag o maasim, ibig sabihin ay mamasa-masa ang beans, na-oxidize ang langis. Ang pagkain nito ay hindi lang walang nutrisyon kundi nakakasama pa sa kalusugan. Susunod, kailangan bigyang pansin ang kulay. Ang tunay na magandang black beans ay may malalim na itim na kulay, hindi itim na itim o kulay abo. Ang ikalawang punto ay dapat malinaw ang pinagmulan. Subukang pumiling na organic black beans o may malinaw na pinagmulan, lalo na ang non-GMO varieties. Maraming imported black beans ang mura ngunit maring dumaan sa bleaching o mataas na temperatura sa transportasyon, mataas na halumihmih na madaling makingsanin ng aflatoxin-toxins na lumampas sa standard, na nagiging pasanan sa bato. Pagkatapos bilhin, maring ibilat ng kaunti sa araw upang matuyo ang ibabaw. Pagkatapos ay iimbak sa selyadong lalagyan. Ang ikatlong teknik ay iwasan ang masyadong matagal na pag-iimbak sa refrigerator. Maraming tao ang nag-isip na ang pagpapalamig ay ang pinakaligtas, ngunit sa katunayan ang black beans ay may mataas na nilalaman ng langis. Kung hindi matatak ang temperatura ng refrigerator, sa halip ay madaling mamasa-masa ulit. Ang pinakamahusay na paraan ay ilagay sa tuyo, malamig na lugar. Gamitin ang salamin na garapon o selyadong bag para sa pag-imbak at ubusin sa loob ng 3 buwan. Kung nais na pahabain ang oras ng pag-imbak, maaring i-roast ng mabango pagkatapos ay i-freeze. Ang pamamaraang ito ay hindi lang lumalaban sa moisture kundi mas madali ring lutuin, mas mabango ang amoy ng beans. Mayroon pa akong isang maliit na sikreto, huwag masyadong matagal ibabad ang black beans. Karaniwan ay sapat na ang 6 hanggang 8 oras. Ang sobrang tagal na pagbabat ay madaling magpaburo at mawawala pa ang nutrisyon. Kapag nagluluto, ang pagdaragdag ng ilang hiwang luya o kaunting pinatuyong balat ng orange ay makakatulong na alisin ang amoyng beans na ginagawang mas madaling maabsorb. Sa huli, nais kong sabihin, ang pagpapalakas ng bato ay hindi isang pansamantalang trend, kundi isang ugali sa pamumuhay. Ang black beans ay hindi lang isang uri ng pagkain, ito ay parang isang tahimik na matandang kaibigan na nagpoprotekta, araw-araw kasama kang nagpapalusok ng ki, nagpapalakas ng bato, lumalaban sa pagtanda. Tandaan, ang kalusugan ay nagsisimula sa isang mangkok ng black beans. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi ngayon, huwag kalimutang i-like, i-follow ako at i-share sa iyong mga kaibigan na nagpapalusok din ng bato. Nais ibalik ang pisikal na lakas. Sama-sama tayong mabuhay ng mas bata, kumain ng mas malusok. Sana ay mapuno ang iyong kidney, masarap ang tulog, at maganda ang pakiramdam araw-araw.